Ngayon po, lalo pong nag-i-escalate ang usapan patungkol doon sa sinasabi nilang rapture na raw this coming September 23 hanggang 24. Dahil ito nga po ay yung Peace of the Trumpets na binabanggit nila. Pero ililihis ko muna po ng konti ang topic na ito, sapagkat ito pong topic na atin pong itatalakay po ngayon ay may kinalaman po sa isang katotohanan na hindi mapapasubalian, na actually po matagal na rin po nating napapansin na nagaganap. Ito po yung sobrang bilis ng ikot ng mundo. Sobrang bilis po ng ikot ng ating panahon, no? Parang kailan lang yung Lunes, tapos ngayon sino mag-aakala habang nire-record ko ito Biyernes na naman po pala tayo. Papunta na naman tayo dun sa tinatawag na weekends. Parang talagang umiikot lang po talaga, Pero marami pong nakapansin. Ngayon tinanong scientifically, ito raw po ay may kinalaman sa ating psychological mind. Tapos yung iba habang tumatanda, while nagkakaroon ng maraming responsibilidad, sila po ay nagkakaroon ng mga insecurity sa buhay, nagkakaroon ng mga pagbabago sa buhay, at syempre sometimes they wish na sana yung mga bagay na kanilang nakasanayan, yun, sabi nilang natin, yung mga kaligayahan dati na nung bata pa sila, sana hanggang ngayon nandito pa. Diba yung tipong ganon? Pero hindi po ganon ang siste, dahil sa nangyayari po while you age, nagbabago po ang lahat, especially kapag dumating ka na sa takdang panahon, sa tamang edad, okay? Nawawala ang mga magulang mo, pumapanaw, nagkakaroon ka ng bagong pamilya sa pamamagitan ng asawa mo, no? Nagkakaroon ka ng responsibilities na dati hindi naman ganon. Pero sabi niyong iba naman, hindi lang yun ang dahilan. Talagang mabilis ang ikot ng mundo regardless of that. Okay, ngayon, this is something na kailangan bigyan po ng diin, ng pansin, dahil ito po talaga ay talagang obvious na talagang nararanasan din po talaga ngayon ng maraming mga tao. Hindi lang po psychological, kanong iba, dahil sa totoo lang daw po talagang naninibago po sila dahil sobrang bilis nga po ng takbo ng mundo o ng kapanahunan ngayon. Okay? So, pero ang Bible po ba, ano po ba ang sinasabi ng Biblia regarding po sa topic na ito? Meron po ba siyang specific na banggit dito po sa mga pangyayaring ganito? Tulad ng masyadong mabilis ang panahon, pagbabago lang po ba o talagang merong kaakibat? Sabi na naman ng ibang nakausap ko, may kinalaman daw sa rapture na naman. So, lahat na lang inugnay sa rapture, inugnay sa end times. Nope. Tandaan ninyo, ang panahon, lahat po ng yan ay hawak ng Diyos. Jesus is the only one who holds everything. No? Yung mga hindi mo maintindihan, huwag mong bigyan ng conclusion. Bagkus, suggestion ko sa inyo, yung mga hindi maintindihan na yan ay atin pong ibalik sa kanyang mga banal na salita, ang Biblia. Meron po mga talatang bumabanggit dito, pero ito po mga talatang ito ay madalas po ninyong naririnig, especially ngayon, dahil nga po sa bilis ng panahon na ito. Tingnan po natin sa 2 Peter chapter 3 verses 8 to 9. 2 Peter chapter 3 verses 8 to 9. Okay, basahin po natin. Yan po. But beloved, be not ignorant of this one thing, that one day, that one day, that one day is flying, that one day is with the Lord as 1,000 years, and 1,000 years as one day. King James kasi ito The Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to us ward. Yan ang mahirap sa King James. Tingnan mo. Suffering to us ward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Ayun, parang sabi niya, but is long-suffering toward us, parang ganon. Parang ganon ang banggit niya. Kasi lumang English to Suffering to us ward, not willing that any should perish.
So ayaw pala ng Panginoon na may ma-perish o may mapahamak sa atin. Kaya binibigyan niya ng pagkakataon. Pero ang point, nabibilisan ka man o nababagalan sa takbo ng panahon, tandaan mo, Jesus is in control of everything. Ang Lord ang may control. Atin po yung bulay-bulayin lagi sa mga buhay po natin. Si Jesus ang may control po ng lahat. Ipagkatiwala mo lahat sa Kanya. Ano yung hindi mo maintindihan? Mabilis. Yung iba natatakot, matanda na. Alam nyo, yun po ang napansin ko nga. Parang kailan lang yung mga bata, no? Ngayon matatanda na rin. Talagang lumilipas. Jesus Christ alone ang mananatili. Tandaan nyo, Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. He is God. He is the Almighty God na may hawak ng lahat. Ipagkatiwala natin yung mga hindi natin kayang intindihin, tarukin, na hindi natin pwedeng bigyan ng conclusion. Only God knows. Especially yung rapture, sabi nila September 23 hanggang 24. No, walang nakababatid niyan. Wala pong nakakaalam niyan. Yan po ang stand ko dyan. Pero ginawan ko ng vlog dahil syempre, for the sake of bakit ganun nga ang paniniwala nila. Nakakamangha naman po yung mga numerologies, nakakamangha naman po yung alignment ng mga binigay nilang dates, no? Dahil talaga naman, tingnan mo, from 2025 hanggang 2032, 7 years nga naman. Di ba? So, after 7 years ng rapture, ano ba mangyayari? Second coming. Pag nasa second coming ka, umatras ka ng 7 years, rapture. O di ngayon, 2025. Nakakuha po nila yung ganyan. Pero alam niyo, marami na rin po nangyaring ganyan in the past. Pero iba yung alignment nga ngayon. Kaya, whatever happens sa September 23, ayan pong stand ko, whatever happens, hawak tayo ng Panginoon, ligtas tayo, save tayo. Yun ang importante. Hindi tayo mapapahamak sa impyerno because tinanggap na natin si Jesus as our very own personal Lord and Savior. Yun naman po ang pinakamahalaga na tanggapin ng tao. Ang libreng alok ng kaligtasan na tatanggapin mo sa biyaya ng Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya. Okay? Alone. Faith alone. Through faith in Jesus Christ, finished work. So pag tinanggap mo na siya bilang Lord and Savior mo, wala ka nang dapat na ikatakot. Hindi mo na rin kailangan maghanda dahil nakahanda ka na. Kailan ka nakahanda? Simula nung tanggapin mo siya sa buhay mo, nakahanda ka na. Siya na ay naghahari sa puso mo. Matagal ka nang handa. Ay, na-born again po ako 1974, 1978, nating kopong-kopong, sabi ng iba. Kahit ilang kopong-kopong years ka pang na-born again at matandang-matanda ka na ngayon. Kung talagang magra-rapture na po itong panahon natin na ito, itong sa September 23, kung sakali lang mara-rapture ka pa rin maski nung kopong-kopong ka pa na-born again at buhay ka pa ngayon. Bakit? Minamaliit mo ba ang dugo ni Kristo? Ang dugo ni Kristo pag kumapit sa'yo, forever na yan. Powerful. Pinatawad lahat ng kasalanan natin, past, present, future. Nagkaroon tayo ng bagong buhay, bagong pagnanasa. Dati, makamundo ka. Ngayon, Bible ng hawak mo. Gusto mong binabasa ang aklat na ito. You need to put that in mind. Anak ka ng Diyos, hindi ka pababayaan ng Diyos. Okay? Hindi dahil sa mabubuting gawa mo, hindi dahil sa mga achievements mo, kundi dahil sa achievement ng kanyang bugtong na anak sa krus ng Kalbaryo. Perfectly, He gave Himself. Nakapako siya doon ng 9 o'clock hanggang 3 o'clock ng hapon. Anong oras na ba? Yan, 2:45. Oh. So, ganitong oras na nakapako ang Panginoon. Pero after 15 minutes, during that time, 2:45 after 15 minutes, namatay na siya. Pero hindi siya namatay ng natural. Binigay niya ang kanyang buhay para po sa atin. That's the love of Jesus para sa atin. Sa akin, sa'yo. Okay? Sa mga hindi pa mananampalataya dyan, magdesisyon na kayo. Make Jesus the Lord of your life. Accept Him as your very own Lord and Savior. Habang may panahon pa, habang hindi pa nagra-rapture, habang hindi pa tumutulog ang napakalakas na turotot o yung trumpeta. Okay? Mga nandiyan pa. Malay mo, September 23. Pag hindi natuloy, edi sa ibang panahon. Simple lang. O yung iba, siguro madidismaya kasi inasahan nilang masyado. Kaya nga po, don't set any dates. Better be safe rather than mapaiya right after. Okay? Pero, yan. Mag-rapture man sa 23rd o hindi, patuloy tayo sa paggawa ng vlog. In Jesus' name, God bless.